Alam nyo, gaano nga ba kalakas ang isang dambuhalang ahensya ng gobyerno, halimbawa ang GSIS, laban sa isang ordinaryong miyembro nito pagdating sa utang sa bahay? Oo nga eh. Kasi kapag nag-aaberya sa kontrata at mismong yung ahensya, yung tinitira mo, sino ba dapat ang humusga? Sila rin ba? O dapat sa korte talaga? Yan ang magandang tanong. Ating sisirin ngayon ang isang medyo naging viral na kaso sa Korte Suprema tungkol mismo dyan. Pag-uusapan natin mga kaibigan ang kaso ng spouses Lourdes V. Rafael and Raul I. Rafael versus Government Service Insurance System o GSIS. Ito yung GR number 252073 na lumabas noong July 18, 2022. Hihimahin natin to para makuha natin yung mga importanteng aral. At napakahalaga nitong kaso na to. Kasi hindi lang ito tungkol sa jurisdiction eh. Mas malalim pa. Para ang tanong dito, paano ba binabalanse yung kapangyarihan ng isang ahensya laban sa karapatan ng miyembro nito? Yung karapatan sa patas na proseso, di ba? Lalo na pagdating sa kontrata. Okay, so simulan natin sa mga pangyayari. Itong mag-asawang Rafael, si Lourdes, taga-DBM pala siya. Okay. Government employee. Oo. Kumuha sila ng housing loan sa GSIS. Mga 1990 pa yon. May pinirmahan silang Deed of Conditional Sale, DCS kung tawagin, sa isang developer. Eventually, nalipat din sa GSIS. Standard procedure yan, madalas. Ang usapan sa papel, 310,800 ang presyo. Babayaran in 15 years, yung monthly amortization 3,094.35, dapat daw nagsimula ng Febrero 1991. Okay, malinaw naman sa simula. Pero ang nangyari, Mayo 1991 na nagsimula yung kaltas sa sahod ni Lourdes. Bale, medyo delayed ng ilang buwan. May delay pala. Oo, pero tuloy-tuloy naman daw ang bayad nila. Akala nila okay na. Ngunit pagdating ng 2005, may sulat galing GSIS. Anong sabi? May utang pa raw sila at hindi biro, 384,354.72. Grabe. Ha? Bakit daw? After 14 years na nagbabayad. Yun nga eh. Ang dahilan daw, una, may sinusunod daw na graduated payment scheme ang GSIS. Base raw ito sa isang board resolution nila. Pangalawa, huli raw nagsimula yung bayad. Dapat daw kasi Febrero 1991. Teka. Yung graduated payment scheme, nakalagay ba yan sa pinirmahan nilang DCS? Ayun ang punto ng mga Rafael. Sabi nila, wala raw ganun sa kontrata nila. At saka hindi raw sila kailanman sinabihan tungkol dyan. So dahil daw sa mga yan, kinancel ng GSIS yung DCS nila. Naku, dito na siguro pumalag yung mag-asawa. Oo naman. Git nila, mahigit 500,000 na nga ang nabayad nila. 172 installments yun. Para sa kanila, mali yung ginawa ng GSIS. Kaya ayun, nagsampa sila ng kaso sa Regional Trial Court sa RTC ng Bacoor. Okay, so anong naging laban sa korte? Sa RTC muna. Sa RTC, pinanigan sila. Panalo ang mag-asawang Rafael. Buti naman. Anong rason ng RTC? Sabi ng RTC, una, may jurisdiction sila. Kasi yung kaso raw, incapable of pecuniary estimation. Ibig sabihin, hindi lang pera ang pinag-uusapan, kundi yung karapatan mismo sa kontrata. Makes sense. Pinawalang bisa ng RTC yung cancellation ng GSIS. Sabi pa ng korte, naging pabayadin daw ang GSIS. Bakit hindi agad sinimulan yung kaltas? Tsaka yung board resolution nila, internal rule lang daw yun, na wala sa kontrata at hindi sinabi sa mga Rafael. Tama. Dapat kung may ganyang pagbabago, in-inform sila. Inutusan ng RTC yung mag-asawa na bayaran yung natitirang 13 months na lang. Pero may konting interest daw dahil nga nahuli yung simula ng bayad. Okay, parang patas na desisyon yun. Pero sabi mo kanina, umakyat pa. Bakit? Kasi umapela ang GSIS sa Court of Appeals at sa CA, binalingtad ang desisyon ng RTC. Bakit naman? Anong sabi ng CA? Ayon sa CA, mali raw ang RTC.
wala raw itong jurisdiction. Ang meron daw yung GSIS Board of Trustees, yung GSIS BOT. Dun sa RA 8291, yung GSIS Act. Oo, yun mga, Section 30 daw. Ginamit ng CA yung doktrina ng primary jurisdiction. Ang ibig sabihin nun, dapat daw yung ahensya na may expertise tulad ng GSIS BOT ang unang duminig ng kaso na sakop ng batas nila. So, dinismiss ng CA yung kaso sa RTC. Oo, pero without prejudice daw. Pwede pa ring isampa ulit ng mga Rafael, pero sa GSIS BOT na dapat. Okay. Kaya pala napunta sa Korte Suprema. Eksakto. Dito na lumabas yung pinaka-crucial na tanong. Sino ba talaga ang may jurisdiction kapag ang mismong ginawa ng GSIS ang kino-question? Pwede bang ang GSIS BOT ang humusga sa isang reklamo laban sa sarili nilang aksyon? Parang judge judging himself, di ba? Oo nga. Conflict of interest yun, parang ganun. So ano ang final word ng Supreme Court? Ang hatol ng Korte Suprema, binaliktad nila ang CA at binalik nila ang desisyon ng RTC, pero may kaunting pagbabago. So, tama ang RTC. May jurisdiction sila. Oo, may jurisdiction ng RTC. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na yung Section 30 ng RA 8291, yung nagbibigay ng exclusive jurisdiction sa GSIS BOT, hindi raw yun applicable sa mga kaso na ang GSIS mismo ang kalaban, lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung legality ng sarili nilang aksyon tulad ng pag-cancel ng kontrata based sa pangkalahatang batas tulad ng Civil Code. Malinaw yon. Kasi hindi naman ito simpleng claim lang. Yung mismong fairness ng action nila ang issue. Tama. At ito pa ang matindi. Sabi ang SC, labag daw sa due process kung hahayaan na ang GSIS BOT ang humusga sa kasong binabatikos mismo ang ginawa nila. So yung impartiality principle? Oo, yung impartiality. Hindi raw pwede na ang isang entity, siya na yung investigator, siya yung prosecutor, siya pa yung judge sa sarili niyang kaso. Husko. Talagang fundamental principle yan ng fairness? Ang issue raw kasi dito, hindi lang tungkol sa GSIS law. Tungkol din sa contract law, yung mga prinsipyo sa civil code. Tungkol sa tamang pag-apply ng bayad, interpretation ng kontrata, mutuality o pagiging patas. At ang tamang forum para dyan, ang RTC daw talaga. So, kinonsider din ng SC yung kapabayaan ng GSIS? Oo, malinaw yun sa desisyon. Napatunayan daw na naging pabaya talaga ang GSIs. Huli na nga simula ng kaltas, hindi nag-abiso tungkol sa graduated payments na wala naman sa kontrata, tapos 14 years nilang tinanggap yung parehong halaga ng hulog nang walang reklamo. Kawawa naman yung mag-asawa. Umasa lang sila na tama yung ginagawa ng ahensya. Exactly. So pinagtibay ng SC yung pagpapawalang bisa sa cancellation ng kontrata. Tapos, inutusan yung mag-asawang Rafael na bayaran yung natitirang 13 hulog. Yung 3,094.35 per month. Oo. Pero at ito ang mahalaga, walang anumang interest o penalty. So tinanggal yung interest na sinabi ng RTC. Bakit daw? Kasi nga, kasalanan daw nung GSIs yung naging gusot dahil sa kapabayaan nila. So pagkabayad nung 13 hulog na yon, obligado na ang GSIs na ibigay ang deed of absolute sale sa mag-asawa. Finally. Wow! Ang laking panalo para sa kanila at para sa due process. Oo. So, para mas malinaw sa ating mga tagapakinig, ano ba yung mga pinaka-importanting aral o doktrina dito? 3 ang nakikita ko. Sige, ano yung mga yun? Una, yung jurisdiction sa GSIS disputes. Hindi porket GSIS ang involved, automatic na sa GSIS BOT agad. Kung ang issue ay yung legalidad ng aksyon ng GSIS, gamit ang pangkalahatang batas, at kung lalabag sa due process pag sila ang humatol, RTC ang may jurisdiction. Malinaw, hindi absolute yung jurisdiction ng bot nila. Pangalawa, due process sa quasi-judicial proceedings. Napaka-importante nito. Kahit mga ahensya na may parang kapangyarihan ng korte, kailangan pa rin nilang maging patas at walang kinikilingan. Hindi pwedeng judge ka sa sarili mong kaso. Kailangan talaga ng impartiality. At pangatlo, mutuality of contracts under the Civil Code. Ang kontrata, kasunduan yan ng dalawang panig. Hindi pwedeng basta na lang babaguhin ng isa.
Tulad ng GSIS dito, gamit yung mga internal rules nila na wala naman sa pinirmahan o hindi man lang sinabi sa kabilang partido. Tama. Dapat binding lang kung ano yung napagkasunduan talaga. So ayun, napakalinaw na mga aral mula sa kasong Rafael versus GSIS. Oo. At alam mo, isang tanong na may iiwan siguro sa isipan ng mga nakikinig. Paano kaya nito binabago ang pagtingin natin sa relasyon ng ordinaryong mamamayan at ng mga malalaking ahensya ng gobyerno, lalo na kapag may kontrata silang pinasok? Magandang tanong yan. Ano ba ang implikasyon nito sa pananagutan, sa accountability ng mga ahensya sa mga miyembro nila? Gaano kahalaga itong desisyon na to para masigurong may laban ang karaniwang tao? Ano sa tingin ninyo, mga ka-deep dive? Naging makatarungan ba ang Korte Suprema dito? I-share naman ninyo ang inyong mga saloobin diyan sa comment section. At kung nagustuhan ninyo itong paghimay natin, please pindutin nyo na rin yung favorite button. Oo, para malaman namin kung nakakatulong ba itong mga ganitong usapan. At syempre, para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating pagtatalakay ng mga mahalagang kaso at kaalaman, huwag na huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli.